A blessed Saturday morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning! Isa na lang po mapagpalang umaga sa ating lahat. Pagka tumulan po, talaga naman po, kapag tayo po ay pumunta sa mas pinili natin magpahinga sa presensya ng Panginoon, tayo po ay nag-iinit. Amen po ba? Amen! Kaya po mga kapigyan na ng mga hadlang o mulan man o bumagyo. Amen? Amen! So, tayo po ay handa na magpuri para sa ating Panginoon. Amen! Welcome nga po pala tayo muli sa Life in Christ Christian Church Global Mission. Ito po ang Saturday service po dito po sa Banchay. At ganoon na din po sa ating mga viewers via live. Welcome po namin kayo. Kami po ay nagagalak at nabibless at kayo po ay aming makasama sa umagang ito. So kung tayo po ay handa na, kami na pong babagitin ng mga tatayo sa umagang ito. Ang mga gamitin ng Panginoon, ako po pala yung MC Miranda para po sa ating call to worship. Ay pangunahan po tayo ni Sis Maylene Pamplona. Para po sa opening prayer ay si Sis Regina Viloria. At sa scripture reading ay si Sis Maria Valderas. At para po sa worship leader ay pangunahan po tayo ni Sister May Macagba. At para po sa word mamaya at tayo po ay nagagalak at ating po makakasama muli ang from Philippines po si Pastora Joy Habor. So tayo po ay mag-umpisa na. Tayo po ay mag-umpisa tayo at ating nagdaan para po sa ating Sunod-sunod na lang. Buhay ko'y lagi
iyan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang papurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Bumalik sa amin, itaas ang aking ibig. Lahat sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ibukas sa kalangitan ang iyong malwalhatian. Kadakilaan mo, di mapapantayan. Maraming salamat na ikaw ay aming kasama sa oras na ito. Maraming salamat. Matapos sa Yes, we hallelujah, Father God. We worship you. We praise you, Father God. Lord, salamat Ama sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay dinako mo, Lord God, sa lugar dito upang kami ay papulihan, pasalamatan mo, Panginoon. Sa kabila, Father God, ng malakas na ulan, Panginoon, ay patuloy ay nandito kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Father God, sa kalakasan, Lord God. Salamat, Lord God, sa kagalingan, Panginoon, physically, emotionally, Panginoon, and spiritually, Father God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, itinakas ko, Father God, ang lahat ng mga tatayo sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Patuloy, Lord God, na ikaw ang manguna, Father God. Ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, magliwanag ang iyong mga mag-ilaw, Panginoon, sa lahat ng tatayo sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, Father God, hallelujah, mula umpisa hanggang matapos ang service na ito, Lord God, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Father God. Ikaw ang mag-glorify, Lord God. Hallelujah. I pray also, Father God, sa gagamitin mo na magpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, hallelujah, na cover her, Panginoon, sa iyong makapangyarihang dugo, Lord God. Hallelujah. Iyong mga salita, Panginoon, ay may bahagi na, Panginoon, at matransform ang aming buhay, Lord God, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Ama, Father God. Alam ko, Father God, naniniwala kami, Panginoon, na may gagawin ka sa oras na to, Lord God. May gagawin ka sa lugar na to, Panginoon. May gagawin ka sa buhay ng bawat nandito, Panginoon. Hindi, Lord, aksidente, Father God, na nandito kami, Father God. Hallelujah. Dahil naniniwala kami, Father God, na may gagawin ka sa oras na to, Lord God. Hallelujah. Maging sa lahat na nanonood, Father God, sa oras na to, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na you will transform our heart, our minds, Panginoon. Yes, namin, Panginoon. Lord, salamat, Ama, Father God. Ine-entrust namin, Lord God, ang gawain ito, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw ang magpadakila, ikaw ang maitaas, Panginoon. Lord, salamat, Ama. Salamat, Father God. We thank you, Father God. We love you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Our scripture reading for the day is found in Psalm 105. Shout for the joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His courts with praise.
Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Thanks for the reading of the Lord. Praise God. Umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa Panginoon, tayo po muli ay narito. Amen. Gaano po kalakas sa buhos ng ulan, pero praise the Lord. Salamat po ang buhos ng pag-aral ng Amen. Amen. Praise the Lord. Sa maraming mga kapitulungan ito, ating pupurihin sa tahin ng Panginoon ang kagalakan sa ating Panginoon Kristo. Asusin salamat. Hallelujah.
season of our life, Lord Jesus. Ano man po, Panginoon, ang pagkakataon, sitwasyon ng aming buhay. Salamat dahil meron kaming Diyos na buhay na pagkakatiwalaan na inaasahan. Salamat nga po, Panginoon, sa oras na ito, sa privilege, Lord God, na binigay mo po sa amin para kami po, Panginoon, ay makapagpuri, makapagpasalamat at sumabas kayo, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy po natin purihin, sambahin at awitan ng Panginoon, for He deserve all the praises, our worship, and thanksgiving, mga kapatid. Hallelujah. You are forever in my life.
time. Lord, I'll give you my heart. I give you my soul. I give you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Hallelujah. Sarap ng buhay mo, Lord. Sa distinction. We give you, Lord, our hearts, Lord Jesus. We acknowledge, Lord God, that without you in our lives, Lord, we are nothing, O God. Walang kabuluhan, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon Jesus. Kung wala po, Panginoon, ang aming buhay sa iyong bisaya. Salamat nga po, Panginoon, at binigyan mo kami ng kabuluhan, Lord God. Binigyan mo ng kabuluhan, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Ang buhay para mabuhay sa bawat araw. Thank you, Lord Jesus, for your grace, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakasan sa bawat araw. Hallelujah, Panginoon Jesus. Thank you. Salamat at pinagpuho mo, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isang naririto, O God. Salamat, Lord Jesus. Holy Spirit, please continue to speak in each one of us, Lord. Have your way, Lord Jesus. Have your way in our lives, Lord God. Hallelujah. Purihin, sambahin mo, Panginoon. Ibibigay po namin sa iyo, Lord God, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Lord God. We thank you, Lord. Hallelujah. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah. Purihin po, Panginoon. Hallelujah! Tunay nga napakasarap sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen! So, tayo po ay, para po sa, meron po tayong bago. Pwede po ba natin tawagin sa, Miss Catherine? Welcome sa Gusto ko lang namin makilala. Pwede sabihin yung pangalan, saan galing po sa Hong Kong and saan sa Pinas. At kung sino natin. Hello po, good morning po sa lahat. I'm gathered sa mga news from Nanchang Station. In-invite po ako ng friend ko na si Ronnie. Sa Pilipinas po. Sa La Union. Ilocana. Kami nagkakalat kayo ko. Yung kasama namin sa Panginoon po. So, Leka, tumayo tayo. Aking panalangin si Catherine. Ilocano sana ang prayer ko. Hindi. Tumayo lang kasi Bisaya. Sige, manalangin tayo. Salamat o Diyos sa inang kapatid na si Catherine. Panginoon, nakasama namin ngayong umaga. Salamat po Diyos dahil pinako mo siya sa lugar nito. Pagdami namin, patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, sa kanyang works, sa trabaho, at maging sa kanyang amo, Panginoon. Siya o Diyos ay pagpapala o Diyos, blessing sa amin niya. At patuloy mo rin pagpalain ang kanyang pamilya, Panginoon, na nasa Pilipinas. Salamat sa iyong libang petition at pagpatuloy mo provide. Panginoon Diyos, pangailangan niya at kalakasan ng pangatawa lagi mong igawan po sa kanyang Diyos. Salamat na marami at dalangin namin na patuloy ka po, Diyos, na magpapakilala sa kanya. Salamat na marami sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Dahil lahat ay magpatihan ko, kasama niya siya. You're God and you're here today. We welcome you.
Welcome po muli, Sis Catherine. Sana hindi ito yung huli, kundi ito yung umpisa ng mga sanay. So, meron po talaga pala tayo announcement sa June 19 po. Tayo po ay mag-evangelism. Start po yun. So, kung labas po natin, tayo po ay magsama-sama mag-evangelize sa labas. At sa June 20 po at June 21, yung sa Father's Day, atin pong ipagdiriwang ang buwan ng mga tatay. Saka yung magiging tatay pala. At para po sa July 1, kami po ay nagagalak na invite kayo para po sa 5th anniversary po ng Saturday Group. Sana po ay makasama po namin kayo. At habang hinihintay po natin si Pastora Joy, meron po bang gusto mag-testimony? Walang na-bless? Tayo po ay na-bless araw-araw, amen? So, wala po bang gusto mag-testimony? Ako. Kung wala na po, ay atin na pong tinatawagan ng ating Fresh from Philippines. At muli po natin makakasama. At na-miss po natin to. Let's welcome Pastora Joy Habon from Amen. Good morning po. Amen. Thank you po, Sister Jem. Ay, MJ, ba Jem? Sa inyo pong pag-introduce. Teka lang. Wala akong lalagyan. Teka lang. Ayan. Ibaba ko po itong malaking Bible. Meron po ako ditong mas maliit. Ayan. Okay. Isa pong magandang umaga. Ayan, ikinabot ko, Pastora, yung ating mic para mas malakas. Ayun. Good morning! Good morning! Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, good morning po? Ayan, napakasaya ko po na nakabalik dito ulit after 3 months. Hindi ba kayo nagsasawa sa akin? Babay kayo ng babay, balik naman ako ng balik. Hallelujah. The Lord is good! Amen! And all the time? Amen. Talagang alam na alam natin yung sagot doon. Talagang hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Amen. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Lord na dinala kami rito at binigyan po kami ng chance na maglingkod po ulit muli sa Kanya at sa inyo. Thank you po, Pastor Rodel, Pastor Ronald, Pastor Grace, sa inyo pong mainit na pagtanggap ulit at pag-accommodate po muli sa aming pamilya, lumalaking pamilya. 4 na kami ngayon. Amen. So, maraming salamat po, Alive Family, dito po sa Saturday Group at maging sa Sunday at sa lahat pa ng ating outreaches. Thank you so much po na binigyan nyo kami ng pagkakataong maglingkod sa Diyos at maglingkod po sa inyo. Amen. Amen. So, naniniwala po ba kayong may hinanda ang Lord para sa atin ngayon? Amen. Kita pa ba ako? Kasi medyo maliit po ako yan. Ayan. Hallelujah. So, naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay may layunin po sa bawat buhay natin. Kung bakit po natin maririnig ang message na ito, bakit ko kaya narinig yon? Hindi naman, wala naman akong pinagdadaan ng ganon, mga halimbawa. Minsan ho, hinahanda tayo ng salita ng Diyos. Amen? Para bago pa po natin ito pagdaanan, abay handa na tayo. Mayroon na po tayong kapit na pangako ng Diyos na sandatan natin. Amen? Hindi yung kung kailan mayroon na tayong struggle at saka pa lang tayo naghahagilap. Naku, saan kaya sa Bible yun? Saan kaya mag-encourage siya akin? O, diba? At least kung bago pa man ikaw may daanan, amen? Bago pa ka man subukin, narinig mo na yung mensahe ng Lord. Pag dumaan ka, alam ko na to. Sinabi na ni Lord to. Amen. Alam niyo po yun na maganda sa ating pagiging Kristiyano, isinulat na ng Panginoon ang kasagutan sa lahat ng problema ng tao. Amen. Naniniwala po ba tayo ron? Na andito na po sa kanyang banal na salita. Amen. Kaya anuman yung struggle natin sa buhay, anumang personal na sitwasyon o circumstansya, hindi po nabibigla ang Diyos. Hindi po natin siya pwedeng gulatin. Amen? Nandito na po sa kanyang salita ang kasagutan.
Amen. Ito po ay buhay na salita, makapangyarihan, hindi lang sabi-sabi, hindi basta-basta. Amen po ba? Amen. At sa umaga pong ito, ayan, ipapaplay ko po yung ating yun. Thank you po. Meron po akong prepare na simpleng PowerPoint presentation to facilitate our discussion of the Word of God. Ayan, nakikita nyo o dyan, ang isang larawan. Ayan. Sige nga, tingnan ko nga kung mag-guess nyo kung anong kwento to. Sino kaya yung dalawang karakter dyan? Sino ang gustong mag-try? Tingnan nyo maigi. Tingnan nyo muna maigi bago natin babasahin yung teksto para mapaisip kayo. Ano kayong Bible story ito? Moses? Okay? Sige, may isang guess. Moses. Sino pa? Sino kaya yan? Sino? Si Abraham? Okay, may Abraham. May nagsabing Abraham. May isang Moses. Sino pa kaya? Nabasa nyo na kaya ito? Si God. Okay, anak. Nasumagot si Sean, si God. Wala si God dyan sa picture, anak. Pero nandyan si God sa sitwasyon na yan. Okay. Isa pa. One last guess. Baka may sakaling tumama. Sino yan? Kahit isa sa mga karakter na nakikita nyo dyan, sino kaya yan? Kanina mayroon ng Moses, may Abraham, sino pa? Anong mga guess nyo? Si Sean, sabi niya, si God. O, diba? Sino pa? Si Ret. Elijah? Okay, si Ret. Ating pong teksto ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 13. Yan. Ayun! Ay, si Samuel yung isa dyan. Tama, okay. Basahin po natin, Sister Angela. Yan. Sabi ho rito, naghintay si Saul kay Samuel sa Gilgal ng 7 araw. Yan. Ilang araw? 7. Gising pa sila. Ayon sa sinabi ni Samuel sa kanya. Pero hindi dumating si Samuel. Nang makita ni Saul na unti-unting nag-aalisan ang mga kasama niya, sinabi niya, dalhin niyo sa akin ang handog na sinusunog at ang handog para sa mabuting relasyon. At inialay ni Saul ang mga handog na sinusunog. Susunod. Nang patapos na siya, dumating si Samuel. Sinalubong niya ito upang batiin. Pero nagtanong si Samuel, ano ang ginawa mo? Sumagot si Saul, nakita ko na unti-unti nang nag-aalisa ng mga kasama ko at hindi ka dumating sa oras na sinabi mo. At nagtitipon na ang mga Pilisteo sa Mikmash. Inisip ko na baka salakayin kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal at hindi pa nakakapaghandog sa Panginoon para humingi ng tulong sa Kanya. Kaya napilitan akong mag-alay ng handog na sinusunog. Next po. Ano sabi doon? Sinabi ni Samuel, kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo sinunod ang utos na binigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ang sambahayan mo ang maghahari sa Israel habang panahon. Pero hindi na ito mangyayari dahil nakakita na ang Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya. At ginawa na siyang pinuno para sa kanyang mga mamamayan dahil hindi ka sumunod sa utos ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa kayamanan, O Diyos, ng kapahayagan ng bawat kataga na aming binasa. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan na siyang maghayag, magpaunawa, magpaintindi, at naway makuha namin, Panginoon, ang mensahe mo galing sa iyong puso kung ano ang nais mong sabihin sa amin. Narito po kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan, handang makinig, handang tumugon, handang sumunod sa iyong utos. Panginoon, itago niyo po ang inyong lingkod, O Diyos, sa inyong likuran at kayo ang maghayag sa inyong mga minamahal. Maraming salamat po sa inyong kapurihan sa pangalan ni Jesus.
Amen. Sino po ang first time nakabasa ng passage of scripture na ito? To be honest. Ngayon ko lang nabasa yan. Okay, thank you. Thank you for the raise of hands. No? So, merong mga mangilan-ngilan na first time ko to nabasa. No? So, okay lang po, maganda yun. Kasi kung first time mo to nabasa, mas lalong, wow, meron pala itong kapahayagan. Wow, no? Now, hindi masyadong positive yung story. No? Kung nakikinig kayo, napansin nyo, nasermonan, napagalitan si King Saul at nagkaroon po ng pagtanggal ng kanyang kingship. No, medyo mabigat. Mabigat ang message. Pero maraming salamat sa Panginoon na naririnig natin ito dahil naniniwala po ako na may application ito sa buhay natin. Hindi lang siya bastas Bible story na parang binabasa natin. Alam niyo po, sa pagkakataong ito, na-pressure si King Saul. Sabihin mo nga na-pressure. Sino nakaranas na ng pressure sa buhay? Amen! Meron yung relate na una pa, hindi ko pa natanong, umi-amen na, amen! Yung mga single, ayan! May mga nape-pressure sa kalendaryo. Di ba? Lalagpas na ako sa kalendaryo. Lord, nasa na ba siya? Di ba? Nape-pressure po. Di ba? Amen. Some of us are pressured by time. Amen? Because none of us can fight time. None of us can stop time. None of us can multiply time. It's out of our control. That's why some people get pressured about time. Amen? Yung iba naman, bagong kasal. Ayan, pinagdaanan po namin ni Pastor Stanley yan. Tapos lahat ng tao ang tanong, kailan kayo magbe-baby? Kailan kayo magbe-baby? Parang, ano ba yan? Nakakasalang namin kahapon. Gusto niyo buntis na ako kaagad. Sabi ko gano'n. No? People will pressure the newlyweds. Kailan, hindi pa ba kayo gagawa ng baby? Di ba? Talagang parang, sige, kayong magpakain. Kayong magpa-diaper. Di ba? Di ba po, marami pong klase ng pressure yung pinagdadaanan natin. Ano pa po? Halimbawa, sa trabaho. Correct? Maraming pressure. Sinong nape-pressure sa trabaho? Come on. Come on. Come on. Huwag na tayo magsinungaling dyan. Di ba? Lahat po tayo, anumang area, industriya, ang ating there is pressure in our workplaces. Amen? Sa loob ng bahay, may pressure. Sa labas ng bahay, may pressure. Di ba? Sa mga anak, may pressure. Yung mga anak, nape-pressure. Tama? Mga graduating, na nag-graduating. Di ba? Ibig na nag-graduate, nag-date. Di ba? Yan. Tapos ikaw papape-pressure. Di ba? So lahat po ng tao may pinagdadaan ng pressure somehow in our lives. But what the Lord wants us to see in this story was how pressure led a person into a negative action. Delikado po kasi pag nagpadala tayo sa pressure, pwede tayong magkamali. Amen? Pero hindi po natin kaaway ang pressure. Tama po? Kung wala pong pressure, no pressure. Yaya, you wake up anytime you like. No pressure. Kung ganun naman po, nako, siguro alas 11 na tayo gigising. Ay, luluto na ako. Diba? Kung wala ho tayong pressure, wala pong structure ang ating life. Amen. Masyado naman din chaotic. Masyado naman din magulo. Kung walang pressure, sige, okay lang. Kahit hinto muna yung mga anak ko sa pag-aaral, pahinga muna ako. Kung masyado naman tayong walang pressure, wala rin tayong na-achieve na goal. Wala rin nagpo-push sa atin, nagmo-motivate sa atin na galingan. Correct? That's why the title of our message for today is Purposed Pressure. Pag-uusapan po natin yung isang klase ng pressure na may layunin sa buhay natin. Yung pressure na may mabuting idudulot sa atin. Amen po ba? Kasi pagka maganda ang tanggap natin, maganda ang approach natin sa pressure, yung pressure na yan, magdudulot yan ng blessings sa buhay natin. Amen. Kaya, may isa pa nga pong passage dyan. Kung nailagay ko yung, ayun, yung susunod, tama.
Sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 9, we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Hindi galing sa atin ang kapangyarihang magtagumpay. Kanino galing? Kanino? Kaya pag sinabi mo, yes! Napagtagumpay ang galing ko. Sabi ng Bible, hindi ikaw yun. Correct? Where did the power to overcome come from? From God. This all-surpassing power is from God, not from ourselves. Look at the next verse. We are hard-pressed. Ano yung hard-pressed? Tiniris ng todo. Sino nakasubok ditong magpalabas ng katas ng bawang? Sino? Iba-iba yan, di ba? May iba-iba. Yung iba, pinipit. Di ba? Ako nga, bumili pa ako nung, alam niyo po yung parang martilyo na may tusok-tusok na ganyan. Alam ni Mayon, may ganun ako sa bahay eh. Yung ganyan, may tusok-tusok. Tapos pag gusto kong palabasin yung sarap ng bawang, talagang hinahampas ko. Gusto ko yung butas-butas pa talaga, yung lumalabas ang katas. Di ba? Yan o yung pinagdaraanan ng mga apostol noon, particularly si Paul. He was hard-pressed on every side. No? Piniga siya sa lahat ng side. Lahat ng aspeto ng buhay niya nagkaroon ng pressure. Wow. Have you ever been there in your life? Amen. Yung mga iba dito, kaya napapunta ng Hong Kong dahil dumaan sa pressure. Amen. I'm not saying all, but some of us were pressured with the demands of finances. Tama po, needs in the Philippines. Totoo naman. Correct? Hindi naman po tayo dyan magmamaang-maangan. Dahil talaga naman yung iba na pressure kaya nag-apply. Correct? Diba? Yung iba na pressure kaya, sige na nga, titiisin ko muna. Amen. Na mawalay sa aking mga minamahal dahil sa sakripisyo. Amen. Hindi kayo nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, I feel you. I feel you. Yan ang gusto ko sa Saturday group eh. Nangingitian pero tumutulo ang mga luha. Red yung mga ilong. Gusto ko yun. Totoo yun. Kasi alam ni Lord eh. No? Yung concern ng puso natin. They were hard-pressed on every side, not crushed. I-pressure ka man nila sa lahat ng aspeto, hindi ka madudurog. Sabi niya, dama ko yun, Pastor, dama! Perplexed. Ano yung perplexed? Sino na nakapagpiga dito ng basang-basahan? Alam mo yon? Yung nilinis mo, tapos na-absorb niya yung konting tubig, tapos anong gagawin mo? Yung konting-konti na lang. Ganon po yung perplexed. Piniga ng husto para lumabas lahat ng kahit kaunting basa na nakuha ng basa. Ganon ka rin minsan. Minsan, Pastor, wala na nga, pinipiga. Correct? They were perplexed, but not in despair. Paano naman yun? Pinadala ko na nga lahat. 10 araw pa lang, may piga uli. Mahirap pigain ang tuyo. Totoo po, di ba? Totoo po. Lahat tayo dumadaan sa ganyan. Iba-iba lang na aspeto, yung iba pinansyal, yung iba emosyonal, yung iba relasyonal, yung iba mental. Diba? Oo, ako nung ako po ay nagtatrabaho pa secularly, pagdating sa ospital, pagod ka na physically, kailangan mo pa mag-isip ng ilang ml ba ng gamot ilang dosage nito. Ilang araw ko papapain mo ng antibiotic. Diba? Grabe, pinipiga ka ng gusto. Ito matindi, sa verse 9. Persecuted, but not
abandoned. Struck down, but not destroyed. Familiar to sa inyo eh. Sinasayaw nyo to eh, di ba? I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned. Di ba? Struck down but not destroyed. Amen! Kaya kahit i-strike down ka nila ng i-strike down, hindi ka masisira. Dahil nasa iyo si Kristo, nagbibigay sa iyo ng all-surpassing power. Amen. Kaya, kapatid, no matter how sad, discouraged, confused you are, Jesus is our hope. Mayroong kang matatagpuhan. Hindi ka nag-iisa. Mayroong tatapik sa likod mo. Kahit mag-isa ka lang sa kwarto. No. Hindi lang ibig ko sabihin. Mayroong kang malalapitan. Mayroong dadamay sa'yo. Hindi ka masisiraan ng bait. Totoo yan. Totoo po. Real story. Dito po sa Hong Kong. Hindi mawawala ang isang taon na wala kang maririnig na mayroong nag-give up at tumalo. Correct. Nagpabangga. Nagpatihulog. Just last Tuesday ba yun? Nabalitaan niyo po yun? Yung mag-ina? No? What a sad story. Yung nanay una nagpakamatay. Tama ko. Alam niyo yung kwentong yun. Tapos, pumunta yung anak at saka yung kanyang tatay sa ospital para magpa-debriefing, psychological debriefing. Pag-uwi, ginaya nung kanyang anak yung ginawa ng nanay. Nagpa-psychological debriefing na yun, na-counseling na yun, nakalma na yun ng psychiatrist. Pero bakit ginawa niya rin? There was so much academic pressure on the child. Hindi natin alam kung ano yung pressure sa nanay. Pero yung pressure na yun, hindi nila na-manage. Kaya yung pressure, lumabas, sumabog. At sinabi nilang, di ko na kaya. Nagpatihulog sila sa parehong lugar. Kusang ginawa ng ina, ginaya ng anak. Nakakalungkot po. Ito po yung mga taong hindi kilala ang Kristong pwede nilang takbuhan. When Jesus saved us, hindi niya lang ginawa yun para lang, o sige, okay ka na, saved ka na, listado ka na sa langit. Okay, wala na akong pakialam sa'yo, listado ka na sa langit, mahala ka na dyan. Hindi po. He is our Emmanuel. He is God with us. That's why every time you say, I am in Christ and Christ is in me, you have the all-surpassing power not to get crushed, not to get destroyed, not to get abandoned. Woo! Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Man lang. Bakit kailangan nating malaman yun? Kasi po, in biblical context, pressure can be understood as the various forms of stress, trials, challenges that individuals face in their spiritual and daily lives. So, iba-iba po ang form ng pressure. Okay po ba yun? Okay? Next slide. Pressure can be viewed as tribulation. Yan. Isa yan sa mga salita na ginamit ng New Testament to pertain to adversities, pressure, challenges. Yan ay tribulation or thlipsis in Greek. It literally means pressing together, anguish, or burden of physical and mental distress. Nasubukan nyo na po ba yun? Ito po, madalas yun dito sa ating konteksto, na tayo ay nasasagad physically. Amen? Wala na akong kausap. Hello! Amen! Diba? Tama po. Nasasagad tayo. And there are points in time na nape-pressure ka physically, sumasabay pa yung iyong isipin, correct? Yan na yun. Yan na yung pressure on all sides. And the good news is, pag dumaan ka po sa pressure na yan, there is an example that you can follow. In John 16:32-33, Jesus warned us and told us that a time is coming, and in fact,
has come when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone, yet I am not alone, for my Father is with me. Jesus set an example that He Himself will be pressured. Correct? Siya mismo dadaan sa pressure. At sabi niya, in essence, in application, ipinapakita niya kung paano tayo dapat dumaan sa pressure. Ang attitude niya, I am not alone. My Father is with me. Whew. Kasi po, ito po, magiging honest po ako sa inyo. Yung pressure ni May, iba sa pressure ni Ate Maria, iba sa pressure ni Pastora John, iba sa pressure ni Pastor Rodel. Iba-iba tayo ng pressure. And while we can encourage one another, we can carry another one's burden, but only you will go through that pressure designed for you. Correct po. Hindi po pwedeng si Pastor Rodel yung dumaan sa pressure para sa akin. Hindi po pwedeng siyang magpadede sa aking baby. Dahil hindi po siya disenyo doon. Naiintindihan niyo ho ba ako? And Jesus showed us that even if He will go to this pressing time alone, He is actually not alone. Pastor, wala nakakaintindi. Wala namang kakaunawa sa aking pinagdaraan. Correct? Sige kapatid, I respect that. I may not know perfectly what you are going through. I may not feel specifically what you're going through. But the truth is higher, stronger than your feelings. Amen. Sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me, in Christ, in Jesus, you may have peace. Wow! Peace. In this world, you will have trouble. Yan yung word na trouble, yung ellipsis. Ibang translation, tribulation. But take heart. I have overcome the world. Woo! Kung kilala po natin kung sino ang nagbibigay kapayapaan sa atin, hindi po tayo mababagabag dahil siya mismo na pressure pero napagtagumpayan niya ang pressure na kanyang dinaanan. And I don't think there is anything more painful than the pressure that Jesus had undergone. Alam niyo po ba yung pressure na pinagdaanan ni Jesus? It was so great that He had hematidrosis. Wow! New word. May bago kayo natutunan sa akin. Hematidrosis. Ano yun? Nagkaroon po siya ng pawis na dugo. Paano ho ba nangyayari yung hematidrosis? Pag masyadong mataas ang pressure, physically and emotionally, yung mga maliliit na ugat po ng ating katawan ay pumuputok. Okay? Pag pumutok po yung maliliit na ugat, lalabas po yung dugo sa ating pawis. Yung mga red blood cells hahalo sa sweat, magiging parang pawis na may halong dugo. Ganong kataas ang pressure sa isip, sa katawan ni Jesus nung siya ay nasa Getsemani na nagpe-pray, Lord, Ama, kung posible lang, let this cup pass before me. Nevertheless, not my will, but your will be done, Lord. Ganun po katindi yung anguish, yung pressure na dinaanan ni Jesus. Ikaw, ganun din ba katindi? Ang pressure mo? Dumudugo na ba ang pawis mo? Natawa na lang. Hindi pa naman, Pastor. Sabi ni Pastor, si Pastor daw dumudugo ilong. Kasi English. Joke lang, Pastor. Hallelujah.
Now, let's go back to our story because this is where we will extract the lessons that we can learn today. That is King Saul and that is Samuel, Prophet Samuel. At yan po yung pagkakataon tulad nung nabasa natin, naabutan na ni Prophet Samuel na inalay na po ni King Saul yung offerings. Bakit ba kailangan mag-offering nung time na yon? In this specific story in Gilgal, okay, this is a specific story, okay? They will be offering a burnt offering to ask help from God. Humihingi po sila ng tulong upang sila ay managumpay sa kanilang gera. Kaya po sila mag-aalay. Ang kaso po, kung babasahin niyo po yung whole context, and I encourage you to read the whole chapter so that you will understand the story, sabi po doon, matagal nang naghihintay sila Saul doon. Parang mga 1 month na silang nakakamp doon. Paulit-ulit silang nagkikipag-away. Kaya lang, lagi silang nagpe-fail. Kaya sabi nila, nako, kailangan nating mag-alay kay Lord. Hingi tayong tulong. At nag-agree si Samuel, si Prophet Samuel, okay, pupunta ako dyan. Mag-offer tayo ng burnt offering sa Panginoon para humingi ng kanyang support, humingi ng kanyang tulong. Umagri na si Prophet Samuel, hintayin niyo ako, sabi ni Prophet Samuel. Ayun nga, balik po tayo doon sa ating teksto. Naghintay naman si Saul. Alam mo yung katabi mo, marunong ka ba maghintay? Naghintay naman po si Saul kay Samuel. 7 araw. Ba? Naghintay po siya. Ayon din naman sa sinabi ni Samuel. Diba? So, may usapan kasi. Dapat tutupad. Diba? 7 days, 7 days. Pero, ayun na. Pero, sabihin mo pero. Pero ka dyan. Pero, hindi po dumating si Samuel. Nung time na naghihintay si Saul, hindi dumating. You know, Christians can get pressured when you wait. Tama po. Impatience will worsen your pressure. Pag naghihintay ka, Nako, alam ko po may kwento po ako dyan sa inyo. Inistorbo ko kayo ng Friday. Dahil dumaan ako sa ganitong pressure. Mamaya yan, kakwento ko sa inyo. Diba? Naghintay si Saul. Kaso hindi dumating. Pastora. Ang taon na ako naghihintay para mahanap ako ni The One. Hindi ako mahanap ni The One. Nape-pressure, di ba? Christians tend to get pressured when what they expect don't come. Hello? Ay, dapat sana kasi, Pastora, kinumpute ko na, kaya lang, di raw ako bibigyan ng long service Nasimulan ko na yung long, di naman ako bigyan ng long service Hindi na-meet yung iyong expectation. When your expectations are not met, there is extreme pressure. Correct? Ito pa, nang makita ni Saul na unti-unting nag-aalisan. Sabi nila, pagka binili ko to, babakapan, tutulungan ako. Ngayong bayaran na, nawala na sila lahat. 1 buwan lang naman makairam, parang may tawid to Tapos cannot message. This person cannot message. You cannot message this person in Messenger anymore. Abandonment is painful. When people abandon you, bigla kang iiwan, sabi sasamahan ka, okay lang yan, through thick and thin, tapos nung thin na, wala na. Nung thick pa, meron. Nung thick pa yung wallet, nandong. Nung tin na, asan na? Abandonment can pressure people. Abandonment can pressure Christians. Just as this abandonment was pressuring King Saul. Correct? Nape-pressure na po si King Saul. Nauubos po ang kanyang tauhan. Ang tagal dumating ng kanyang propeta. Dahil
At sinabi niya, dalhin niyo na sa akin yung handog na susunugin at ang handog para sa mabuting relasyon. At inaalay na ni Saul ang mga handog na sinusunog. The lesson we learn here is that Christians should not be led by pressure. Christians should not be led by emotions. Emotions can put pressure on Christians. Correct? In times of waiting, you can be impatient. In times of abandonment, you can be lonely. In times where pressure is on, you can get angry. Balik tayo sa sinasabi ko. Nung Friday, naiwan kami ng aming padre de familia. Naiwan ko kami ni Pastor Lek sa airport. Nadala-dala niya ang lahat ng aking communication. Dala niya po yung dalawa kong dalawa pa cellphone ko, dala niya pareho. Dala niya po aking wallet. Wala po akong way na makapunta sa Wanjai. Ang lapit ko na, nakalanding na kami dito sa Hong Kong, nandun kami sa airport, nagkahiwalay po kami for some reason. Nainayos daw siyang gulong, sabi niya. Kami naman tuloy-tuloy na naglalakad. Tapos, huminto kami. 30 minutes kaming nakatayo doon. Nilapitan na kami ng guard. Sabi ng guard sa amin, you go at the side because you will block here. Sabi niya. Kasi sabi ko, dito tayo sa gitna para obvious na obvious. Kitang-kita tayo ni Daddy. 30 minutes na kaming nakatayo doon. Iyak na nang iyak si Jace. Sabi ko, sige, tatabi tayo. Pero nung tumabi kami, talagang hindi pumukurap yung mata namin ni Sean. Tignan mo, baka lumagpas. Kasi nga wala kaming community. 35 minutes! Naka-order ko 35 minutes na nasa na si Daddy. Hindi kaya nahula siya ng pulis. Ano kaya nangyari? Kung ano-ano na. Nandun na po yung pressure sa akin. Naghihintay ako. Inabandong na ako. Ito, hindi ko po sinisisi. Ayun si Pastor Ben. Hindi ko siya sinisisi. Kaso nga, nagkahiwalay kami. Sabi ko, Lord, gusto ko magpanik, gusto ko magalit, gusto kong paluin si Sean, kung ano-ano na gusto kong gawin. Gutom na sila. Si Jace iyak ng iyak. Alam niyo po yung pressure pag may baby pong ganyan. Ang lakas pa naman ng boses ni Jace. Parang naka-microphone. Ganun. Lahat ng tao nagtitinginan sa amin. Anak, tumigil ka. Baka akala nila kidnapper ako. Baka bigla ako ng police dito. So, para naman tumahimik si Jace. On the spot, naka-breastfeed ako ganyan. May dala kong porter, may dalawang maleta, tatlong maleta, dalawang backpack, may dala akong 5 years old, at may sumususo sa aking 1 year old. Whew! Wapoys ito, wapoys, Lord. Eh di tumigil na si Jace, tahimik si Jace. Mamaya si siya naman, Mommy, I'm hungry. Mommy, I'm thirsty. Mommy, I want to wee-wee. I was in extreme pressure. But I cannot let that pressure just lead me to do crazy things. Hindi ko pwedeng ibigay sa, pwede mong pakihawak mo na yung baby ko, sasamahan ko yung panganay ko umihi. Pwede mong pakibantay. Hindi ko po pwedeng gawin yun ng mga pagkakataon na yun. Una, wala akong makita ang Pilipina. Ewan ko pa kung bakit. 11 o'clock na yun, wala akong makita Pilipina. Kung pakiusapan dito, wala. Sabi ko, pangalawa, walang kilala. Pangalawa, lahat ng tao po ang bibilis na gumalaw kasi naghahabol sila ng midnight train. No, paubos na yung tao sa airport kasi pa-midnight na. Ay, iniiwan na ako. I thank God that amidst the pressure, God, I just prayed very quickly. Mabilis na prayer. Lord, help me. Help me to please you in this situation. Tulungan mo ako na hindi ako magkasala sa sitwasyong ito. Ano ang gagawin ko, Lord? Ayan na, tumatak. Mga ano na yun. Naglanding po kami 9:30 a.m. Okay? Nawala kami, naghintay kami hanggang 10 o'clock ni Sean. Mga 10 to 10:15, ayan na. Ano kayang gagawin ko? Buti na lang, kahit natataranta yung isip ko, pero sabi na Holy Spirit sa akin, yung bag mo. Okay, sabi ko, anong meron sa bag ko? Isip ako ng isip. Meron pa kayong natiradong dollars? Wala, puro peso. Tapos tumatagingting na 300 pesos lang, di ba? Kahit ipalit ko sa foreign currency, hindi ako. So, naku, sabi ko. Pagkalkal ko, nandun yung laptop ko, hallelujah! Kaso wala yung charger.
Kasi yung charger, nandun sa malaking bagahe, dala-dala na ni Pastor, like kung saan siya naroon. Di namin alam, no idea kami. Sabi ko, Lord, ito yung laptop mo. In Jesus' name, mag-on ito. Sabi ko, alam ko, hindi ito full charge. So, pagka-on ko, umilaw. Dali-dali ako. Ang tagal mag-connect dun sa free wifi ng Hong Kong. Ang tagal talaga. Alam niyo yung presyo ba? Bakit ngayon? Bakit ngayon ka nagtatagal? Bilisan mo. Tapos gumagano na. 40%. Gumaganon-ganon yung sabi ko. Tapos nakakonect. Kaya dali-dali ako. Sino ang message ko? Sabi ko gano'n, Lord, sino ang pinaka-reliable? Sino ang gising? Sino ang pwedeng istorbohin? Ang sabi ng Lord sa akin, sa GC, istorbohin mo sila lahat. Para kung sino man ang gising, ipaalam mo na kung nasan ka. So, dahil nga desperate situation, nag-type na ako kaagad sa GC. Alam nyo yan, in-istorbo ko kay lahat. Sunday at Saturday. 2 GC. Sinend ko, magandang gabi po, nawala po kami sa airport. Nandito po kami sa arrivals hall B, tapat ng fine print. Kung sino man po ang makakontak kay Pastor Like, pakisabi. Pagka-enter ko, ang tagal mag-send. Sending. Sabi ko, sige na naman, i-send mo na. Nag-send. Biglang nag-reply, may mga mabilis mag-reply, Pastora, phone number, ganyan, ayaw nga pala, di nilagay yung phone number, tawag sila, binombard sila, silek, na-disconnect yung phone number niya. Ay, sabi mo, nainis sa si sister, di ba, nakaka-pressure yung kwento pa lang, di ba, kung kayo po yung nandun sa sabi nga ni Pastora, walang sumasagot, bakit di siya sumasagot? At nahihiya na po talaga ako na istorbohin kayo. Pasensya na po. Hingi po ako ng sorry sa bawat isa. Kasi alam ko magmi-midnight na yun. I'm so sorry to disturb each one of you. But that was the wisdom given to me na yung GC na para kung mawala man, malobat na kami, at least alam nyo na kung nasan kami. And sabi ko, kung talagang hindi kami magkita ni Pastor Lek at di siya makabalik, matutulog na lang kami doon kasi pagod na yung dalawang bata. Talaga, si JC nagdede na sa akin, nakatulog na. Hirap na po akong kumilos kasi kung kapit ko yung baby, may 3 maleta ako, tapos backpack, hindi ko ako makasakay ng bus o ng taxi. Hirap na hirap po ako. So thank God. Thank God that amidst the pressure, the Lord used teamwork. Amen. The Lord used our family na ma-rescue kami. Amen. Thank you po sa bawat isa. Kahit lang po na-istorbo ko kayo. Again, sorry po. Sorry talaga. Pero thank God, yun, may sumundo po sa akin. Ipinadala po si Sister Sam doon. At maisakay man lang kami sa taxi. At dito sa taxi, praise God, nasalubong naman kami ni Pastor Lek. At nakauwi naman kami ng kumpleto. Ang gamit. Kumpleto naman po. So sabi ko, Lord, thank you for your grace, even under pressure. Kasi sabi nga nila lahat, buti Pastora, naisip mo yung laptop mo. Sabi, alam mo, sa totoo lang, nagpapanik yung isip ko. Kung hindi talaga ako nag-pray that time, talagang wala, hindi ko maiisip yung laptop ko din. Last resort, wala na talaga akong pang-communicate eh. Tapos sarado na, magsasara na rin yung 7-Eleven. Thank God that He sustained us even amidst pressure. Ngayon, dito po si King Saul. Uy, ang bilis pala ng oras. Sorry po, tapusin na natin. Pagtingin ko, 11:30 na. Yan. Si Saul po ay na-pressure dahil iniiwan na siya ng mga tao. Kaya sabi niya, gawin ko na lang, ako nang gagawa. Ako nang gagawa mag-alay ng burnt offering sa Lord. Kasi ang tagal ni Samuel dumating eh. Pero remember, that day, hindi pa tapos yung day. Amen? So technically, pwede niya pang hintayin si Samuel. Usapan 7 days, kung 7th day na yon, hanggat hindi pa pumapitik yung 11:59, 12 midnight, hindi pa 8th day, hindi pa late si Samuel. And it's possible that the Lord was just testing King Saul. Amen. Hanggang kailan ka maghihintay. Hanggang kailan ka susunod. Kasi po yung paghihintay niya ay ayon sa utos. Kung naghihintay lang po siya sa wala. Ba't ka naghihintay? Wala lang. Iba pong usapan yon. Pero naghihintay po siya dahil may usapan.
Kaya kapatid, kung may hinihintay ka sa Diyos, ang tanong ko sa'yo, ano yung usapan niyo ng Diyos? Baka ikaw yung atat na atat, Lord naman. Ilang kontrata na ako. Wala bang increase dyan? Baka naman, may usapan pa kayo ni Lord. Naktiis ka dyan. Meron akong imomold dyan sa karakter mo. Diyan ka muna. Hindi ko na kaya, Lord. Magbe-break na ako. Walang makakapagpahinto sa akin. 1 month notice na. Diba? Minsan po nauunahan natin. Dahil tayo ay nape-pressure. Dahil tayo ay nalulungkot, napapagod, at pakiramdam natin tayo ay matatalo. Nape-pressure na ako sa iyak ng baby ko. At ayun nga po, we should not be led by our emotions. Rather, in Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Dapat po ang nagli-lead sa atin ay ang banal na Espiritu. Ano bang issue, Pastora? At least nagawa na ni Sol, at least tapos na yung trabaho. Hindi po yung trabaho yung issue doon. Ang issue po doon yung puso ni King Saul. Alam niyo po, yung ministry, yung trabaho, yung career, maraming pwedeng gumawa niyan. Pero yung inutos po sa iyo ng Diyos, ikaw lang po ang pwedeng gumawa niyan. Kasi inutos po yan sa iyo. May dahilan po si Lord, ba't sa'yo inutos? Lord, pwede namang gawin din ni Pastor Ronald yun. Kayang-kaya niya yun. Tinuruan ko na nga siya. Pero hindi yun ang issue. Hindi po yung issue kung matatapos yung gawain o hindi. Ang issue po, tayo po ba ay susunod o hindi? Ang gawain ng Diyos magpapatuloy, kaya niyang mapangyari ang gusto niya. Ang tanong, tayo po ba ay sumusunod sa utos niya? Obedience is better than sacrifice. Amen. Kahit po tayo ay nagmiministeryo dito ng bombastic, ng engrande, pero yung mga puso natin hindi sumusunod sa inuutos niya. Sayang lang po ang ating mga ginagawa kung hindi naman tayo sumusunod sa pinapagawa niya. Excuse lang po. Pastora Grace, Coco Melon, pampatahimik dyan. Naiyak na si baby. Patapos na po. So, saan na ba tayo? Things that we can, yung next na dyan, sister. Things that we can learn from King Saul's pressure. First, be led by God's Spirit, His Word, and His conviction, not by pressure. Bakit mo ba ginawa yan, sis? Na-pressure kasi ako. Ba't mo niligawan? Na-pressure kasi ako. Ba't ka mag-agree? Ba't mo dinesisyonan? Ba't mo dinarman? Pressure kasi ako. Hindi mo ganun. Hayaan po natin na yung takot sa Diyos, banal na pagkatakot sa Diyos, ang maging guide natin. Matutuwa ba ang Lord dito? Obedience is still better than sacrificial offerings. Yung next. Dalawang next. Isa pa. Yo. Is pressure our enemy? No. Hindi po kaaway ang pressure. Lahat ng tao nag-undergo ng pressure. Ano ang dapat natin gawin? Pressure is not our enemy because it reveals what we have inside. Amen. Sino po ang gumagamit ng kalamansi? Paano niyo po napapalabas yung asim ng kalamansi? Tinititigan nila ba? Kinakausap ko, labas. Labas. Asim, labas. Binabalatan mo nila. Hindi! Anong ginagawa natin? Hiwa sa gitna. Pagkatapos, tiga. Lalo na yung lemon. Alam yung lemon? Color yellow yun. Paborito yun ni Pastor din. Ay, joke lang. Kaya ako sabi nila. Pag po yung lemon, di ba ang tigas-tigas nun? Pag nahiwa mo yun. Ang purpose ng pressure sa buhay mo ay para ilabas yung magandang nasa loob mo. You have
treasures in jars of clay. Pag pinipressure yung jar of clay, ano ba yung intention ng pressure? Para lang durugin yung clay? No. Para ilabas yung magandang nasa loob. Amen. Kaya sabi na, Pastor, buti na lang naisip mo yung laptop. Hindi ko sa totoo lang, hindi ko naisip yung laptop. Yung Lord lang talaga nagpaalala sa akin na may laptop doon sa loob ng bag. Kaya, nagkaroon tayo ng solution. Next. Pressure is not our enemy because pressure helps propel us. Pag po may pressure, minsan doon tayo napwepuwersa na pagbutihin. Tama? Pag napagalitan ka ni amo, alam ko minsan gusto mo siyang sapakin. Meron talagang gano'n yun. Pero hindi naman natin ginagawa, di ba? Pinapakalma tayo ng Lord, galing ka. Pag kinokorek ka niya o binibigyan ka niya ng instruction, next time you don't do this. Correct? Nasabihin niya yun. Ikaw nang gagalitan ka, mas, hindi naman kaya, tension ko. Hindi mo mailabas, alam mo pumutok ka sa harap niya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pero sa susunod, gagalingan mo. Ayaw ko ng pa-triangle na sibuyas. Kahilog tayo ngayon. Minsan yung pressure, papalabasin yung magandang meron ka. Yung leader mo, come on, wala ka sa timing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba't may ganon? Mali! Sasabihin ng leader mo. Pero pag pinagalitan ka na, nandun yung awareness na i-improve mo. Yung sarili mo. Okay? Pressure will propel you. Don't see pressure as something evil. See pressure as God's way of getting the good thing out of you. Papalabasin niya yung maganda sa'yo. Kaya huwag kang sumabog at ang lalabas ko, boom! Yan. Pag hindi pa po natin kaya, huwag ka na lang magsalita. Ang eroplano po, ang eroplano po, yung next. Gumagamit ng pressure para makalipad. Akala kasi na, Shani, may I borrow you here? Come here. Come here. Yeah, you come here. Diba? Pressure ay tulak, pwersa. Can you push mommy? Can you push mommy? Push me. Akala natin, pag may nagpupwersa sa atin, kaaway siya. Pero alam niyo po ba, na ang eroplano, can you push mommy again? Nagkakaroon lang siya ng force lumipad dahil may tumutok. Sige, push mommy, push mommy. There is a pressure pushing it. Kaya siya lalaban, kaya may thrust, may buwelo, kasi may tumutulak sa kanya. Thank you. Thank you, Sean. You can sit down. Kaya po, nakakalipad ang isang eroplano dahil may pressure against it. So what is the pressure going against you right now? It is a way for you to take off. Amen. Yung may sumalo. Isa pa po. Next. Tatapos ito, closing natin. Conclusion. Yan! Yan. Familiar and said, Pastor, hindi naman ako pero hindi ko mag-gets yan. Ito. Alam ito. Sino nagbubulalo dito? Meron kasi yung slow cooker, di ba? Pero meron din yung pressure cooker. Bakit kayo nagpa-pressure cooker? Para bilis? Pangalawa? Yung! Para? Sabihin niyo ulit! Yung mga titigas dyan. Hindi na sa pressure cooker. Diba? Amen. Minsan padadaanin ka ng Panginoon sa pressure para palambutin yung matigas mong puso. Yun yung nangyayari kay King Saul. Pinadaan siya ng Diyos sa pressure para sana makilala niya na, Lord, kailangan kita. There have been many ways sana na nag-express siya, Lord, wala pa si Samuel. Pero kahit wala pa siya na mag-aalay sa iyo, Panginoon, narito ako bilang leader ng Israel, lumuluhod, nagpapatira pa, nagpapakumbaba,
trabaho. Yan si sister. Di ba po? Hindi lang sa hindi ng trabaho, pabibo-bibo. Yan naman, sinuway na ang Diyos. Ay, pabibo-bibo. Pupunta ako sa isang bansa. Ang gagawin mo doon? Magtuturist. Tapos, magtatrabaho. Oh, ba't ka magtatrabaho? Turist ka. Bawal yan. Parang mapadali na kay Lord. Parang madali na kay Lord. Nakapasok na ako eh. Di bibigyan niya na lang ako ng employer. Sorry to say, but in the standard of righteousness, we cannot use something illegal and ask God to bless it. Correct? Sad to say, many Christians are so compromising in their conviction of righteousness. Ay, gagawin ko. Bawal to sis eh. Okay lang. May favor naman sila. God will protect me. He will shield me in all the enemies. So pag nag-check ng immigration, the enemies are here. Sino ang enemy? Ikaw! You're an enemy of state when you do something illegal. Correct? We cannot say, Lord, bless this pursuit. At anong anti-anti ka pala? Sabi na rin, ikaw muna, be-bless kita doon. Kaya natin kami i-bless kahit di mo ako tulungan. Amen. Kaya po ba tayo i-bless ni Lord? Amen. Kahit sa hindi paraan ng tao? Amen. Kaya po ba tayo bigyan ng pabor ng Lord? Amen. Tayo tayo sa katwiran? Amen. Amen. That's why never will we promote anything illegal. Mag-push ka na, kahit isang beses lang. 30K. Ganito na ka dito, dadalhin mo lang doon. 30K na yun. Sige na, para lang italim mo yung ano. Lord, minsan lang naman. Thank you for this blessing. See? When pressure is pushing you to do evil, fight it with the righteousness of Christ in you. Not by your might, not by your power, but by the Holy Spirit. His grace is enough because His grace teaches us to say no to ungodliness. Kahit pressured ka, huwag kang gagawa ng illegal. Kahit pressured ka, huwag kang gagawa ng bagay na ikasisisi mo. Sa hinaharap. Amen. Yung pressure cooker, it softens the meat. It extracts the best flavor. Ang ginagawa ng pressure cooker, tinatrap niya lahat ng puwersa, papunta lang sa meat, para kumalas. Kumalas! Yung mga sama. Nag-collect kami sa Regina na rin. Para kumalas yung linamnam. Hindi mo na kailangan ng magic. Sarap. Talagang totoo yung sarap. Kaya yung mga taong totoo sa pagpupuri, totoo sa paglilingkod, yun yung mga dumaan sa pressure, lumabas yung sarap. Hindi na kailangan lagyan ng magic. Hindi na kailangan bigawin, kusang sasamba, kusang maglilingkod, kusang magbibigay, dahil dumaan sa pressure, lumabas ang sarap ng pressure sa Diyos. You are hard-pressed, not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. Woo! Are Christians indestructible? Hindi naman. Mamatay pa tayo, right? Pero, anong lamang mo? Mamatay ka man. Nandyan ang resurrection and life sa'yo. Malaki ba? Kung hindi, si Kristo. Next one. Last na yun. When God allows us to be pressured, it is only to reveal what is inside. Peace over pressure. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Sabi mo, let it also with you. Pag na-pressure ka, totoo yun, di ba? Pag namukutot ka na, may pressure. Natawa ko, sabi ko, may example na pressure. Sabi ko kanina, isip ko bigla, pagka na-heavy ko, matinding pressure. Buti-buti.
Maging yung storm, kinalaman ni Lord. Kalma. Sabi mo sa inyo, self, kalma. When pressure is present, pray. Holy Spirit, help me to please you in this situation. Pag ito po yung prenay mo, mawawala yung focus mo sa pressure, mawawala yung focus mo sa sarili mo, babalik mo yung focus kay Lord. Lord, nagpe-pressure ako. Ano ang gagawin ko para malugid ka pa rin sa akin kahit nagpe-pressure ako? Amen. Si King Saul na-pressure. Ano napuntahan niya? Kasalanan. Nag-disobey. Hindi ibig sabihin na pinapressure ka na nakararami. Even peer pressure. Not everything popular is accepted by God. Correct? Na-pressure lang kasi ako. Na-pressure lang. This time, hindi ka magdidesisyon dahil sa pressure. Humingi ka ng kapayapaan sa Lord. Lord, grant me peace so that I will not be led by my emotion, but by the Holy Spirit. Humingi po tayo. Alam po ba natin yung kantang For You Alone Deserve the Glory, Pastor? Yes. Yung unang linya nun, sabi niya, You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Amen. Pag dumaan po kayo sa pressure, kung kayo man po ay dumadaan ngayon sa pressure, or kakagaling nyo lang, lumambot-lambot na kayo. Lumambot-lambot na, kagagaling nyo sa pressure. Look at this. In Psalm 4:1, when I call, answer me, O God of my righteousness. In pressure, you have enlarged me. Be gracious unto me and hear my prayer. There is a promise of peace despite the pressure that you're in. Despite the problems, despite the uncertainties that you may encounter. Let God's peace rule over our hearts na hindi tayo gumawa ng desisyon na mali at hindi kalulugod ng Diyos. Papasok na po ang anniversary, di ba? Ang daming ginagawa sa anniversary. Nakaka-pressure. Huwag po natin hayaan na yung pressure mapainit sa ulo natin. Kasi, hindi nakawin sa deadline. Sabi ko color pink, ba't naging color orange? Pressure na yan. Don't let pressure destroy your relationships. Don't let pressure destroy you. Hindi mo mainitin ulo mo eh. Diba? Hindi ka naman bubugtin. Na-pressure ka. Alright. Now, it's time to release pressure. Let all the pressures of your mind, of your heart, be laid down at the feet of Jesus, who overcame the pressure when he was in Gethsemane. His peace, he lives among us. Can we sing the song? You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. My help in times of need. You are the hope that leads me on. You are the hope that meets me, oh my God, and brings me to my knees. Brings me to my knees, and there I find you waiting.
We choose to remain in the peace of God. We choose to remain with the Prince of Peace, who is Jesus Himself. Right now, Lord, we release to you, Lord, every burden of heart, every cares that we have, everything that is pressuring us. Right now, Lord, we release it to you in exchange of your peace, in exchange of your wisdom, in exchange of the assurance, Lord God, that you will never leave us nor forsake us. Thank you for the all-surpassing power that is resting in each and every one right now to overcome emotional pressures, financial pressures, relational pressures, mental pressure, Lord. Right now, Lord, give relief, oh God, to your people. And let the anointing break the yoke. Lift every burden right now by the anointing of the Holy Spirit. Ano man pong kabigatan sa puso't isip namin, ang mga bumabagabag sa amin, ang mga uncertainties, ang mga bagay na hindi namin alam, itinitiwala na namin sa iyo, Panginoon. We will not let pressure push us over, and we just let the Holy Spirit lead us to where you want us to be. Help us to obey. Help us to obey your instruction. Help us to obey your word. Help us to submit to your conviction, to submit to the conviction of the Holy Spirit, and not to compromise just because of pressure. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you delight in righteousness. And thank you for your people, Lord, who are submitted to your word. We give you all the highest glory, Lord. Receive, O God, with thanksgiving and adoration. And at the point of our victory, Lord, may we never forget that it's all by your grace. Thank you so much for your word. In Jesus' name, Amen. At maraming salamat po sa kasama natin na nag-worship dyan po sa live. God bless you all.